Pag-uusapan po natin ngayon yung nangyayari ngayong pagsugod dyan sa KOJC. At hinahanap di umano, ito si Pastor Kibuloy. Grabe na po talaga ang nangyayari ngayon. At syempre, makakasama po natin ngayon ay para masagot na po tayo ng diretsuhan. Kasi po, ang daming nagtatanong sa akin, ang daming katanungan. Syempre, para masagot po natin ng tama ang mga kasagutan ay ang mga katanungan, ay tanungin po natin yung tao mismo na pwedeng makapagsagot ng tama at direct to the point. Alam nyo naman po, yan tayo kay Coach Oli, direct to the point. So inaantay lang po natin ang pagpasok ni Sir Jay Sonsa, mai-interview po natin siya. Alam mo, wala akong masabi kung hindi grabe. Pinapanood ko yung video kanina, mangyak-ngyak po ako. Sabi ko, ano na nangyayari sa bansang Pilipinas? Ganito na kagrabe. Napaka-OA po. Isipin mo, pastor, ruhulihin, naka-full battle gear, malalaking armas. Alam ko hindi ito kasalanan ng mga pulis. Possibly. Kasi alam nyo naman yung mga yan, yung SAP, yung pulis, inuutusan lang po iyan eh. Sabi dito, bakit SAP? Hindi naman terorista. Sabi ng Jay Guevara, grabe sila. Akala mo may sindikato malaki. Kaya nga eh. Alam mo, sa aking pananaw, okay, ito ang gusto nilang narrative na lumabas sa taong bayan, yung optics po na armed and dangerous si Pastor Kibuloy. Tandaan nyo po, una pong pinasuspinde yung kanyang LTAP. So, sinurrender mismo nila yung mga baril. Tandaan nyo may mga baril si Pastor Kibuloy dahil siya po ay nagpa-firing. Sports po yan. Lisensyado po lahat. Kasi kung ikaw ay gagawa ng kabulastugan, lahat po ng gumagawa ng kagaguhan, hindi lisensyado ang mga baril. Kasi po, ang baril po, pag lisensyado, meron po silang record niyan sa pulis. May LTAP. Bago ka makakuha ng baril, kailangan mo kumuha ng LTAP. License to own. Tapos pagkabili mo ng baril, ire-register mo pa yung baril. Tapos kung gusto mong kargahin, kukuha ka pa ng PTC, permit to carry. 3 lisensya yan sa isang baril. Ganun po katindi. Kaya walang gago na gagawa ng katarantaduhang lisensyado baril. And yet, yan po ang ginagawa nila. Why? For the sake of narrative. Optics. Gusto nilang palabasin sa mata ng taong bayan na armed and dangerous itong si Pastor Kibuloy. Ngayon, sinugod. Another narrative. Delikado si Pastor Kibuloy. Ang daming sundalong sumugod. Yan ang babanata ng mga vloggers nila. Sigurado yan. Delikado kasi yan. Delikado yung tao na yan. Kaya kailangan naka-bulletproof ang hahaba ng dala. Tanong, may nahuli ba? Yan ang sinasabi ko sa kanila eh. Nakakahiya kayo lalo niyan. Hindi po yung mga pulis kasi ako, para sa akin, yung mga pulis, normal, susunod yan eh. Susunod yan sa utos sa ibaba, ay sa ibabaw. Kahit anong iutos niyan. Mahilig kasi itong ating ibang mga politiko sa mga propaganda eh. Propaganda rito, propaganda dyan. Bagong Pilipinas, kailangan kantahin. Yung laging panglabas. Alam mo, itong pamahalaang natin at itong ibang mga politiko natin, napakahilig nila sa imahe. Imahe, kaya ang aayusin yung bagong Pilipinas, yung bagong logo, yung mga ganun. Puro sila. Ayan. Yun. Okay. Ayun na po. Yun. Mabuti naman. Salamat po. Sorry ha. Okay lang. Alam mo, ako sir ay nagpapasalamat. Bagamat alam ko napaka-busy nyo ngayon. Kaya sabi ko, kahit maiksihan lang at mapagbigyan nyo. Kanina pa nga, alas 4 ng madaling araw, busy na. Oo nga eh. No? So, pasensya na po ha. Okay lang, kasi no problem. Marami kasing nagtatanong sa atin, Sir Jay, at mas maganda po marinig na po mismo doon sa may karapatang magsalita at may first-hand info about this.
Ngayon, Sir Jay, unang tanong ko po sa inyo. Sige po. Ito pong pagsugod nila, Oo. ito po ba ay merong search warrant or may warrant of arrest na sinerve? Ganito nga po, kaninang madaling araw, nabulabog kami dahil biglaan dumating, no, yung siguro approximately nasa mga 2 batalyon, no, ng SAP. May kasama pa silang NBI, may kasama CITG, pero walang kasama local police, no. And in full battle gear ang mga police. Yung CIDG naka-blue, the usual na blue t-shirt nila. Wala man dalang mahabang armas, meron lang mga side bags na the usual. Tapos ang pinagtataka namin kasi biglang may dala-dala ladder, no? Yung una, yung dito pumasok sa may Kingdom Central, which yung nandyan yung simbahan ng Kingdom of Jesus Christ, nandyan yung SMNI, nandyan yung Jose Maria College Foundation, nasa loob din yung Phoebus Corporation. Maraming opisina dyan sa loob, no? Yung mga maliliit na opisina. Tapos, mabuti na lang sapagkat merong regular prayer, 4:00, yung mga mission worker, mga missionary, mga miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ. So, nagulantang sila sapagkat inakyat na yung bakod at may tangka nilang batakin yung gate, no? Sa pamamagitan ng pagtali nito at guguyurin sana ng malaking truck. Mabuti na lang at gising nga at ready na yung mga tao ron para magdasal. Kaya, siyempre, nagulantang sila. Ano ba ito? Planong gibain yung gate, Sir Jay? Oo, talagang umakyat sila para itali nila yung pangbatak nila, parang kable, no? Isasakay doon sa malaking truck ng mga pulis. Ngayon, sabi nga ng mga kingdom worker, sabi nila, "Sir, sandali lang, ano bang sadya nyo? Ano ba, meron ba kayong search warrant? Meron bang yung dokumento?" Basta sinabi ang order galing sa taas. Ay, sus. Walang sinasabi. Sino ba yung tinatanong? Sino ba yung nasa taas? Basta ang order galing sa taas, sabi ko. And then, ang kataka-taka rito, Oli, ang mga tatak ng sasakyan nila, hindi PNP Region 11. May Region 10, may Region 12, may NCR. No? So, parang ano talaga ito, invasion. Sugod. No? Oo, invasion. Literally invasion sa English, no? Invasion. Yung lusob. Siyempre, hindi naman private property yan. So, kakailangan. Until finally, talagang hinarangan ng mga nakatira doon sa loob at saka yung mga manggagawa na nandoon. Hanggang sa, siyempre, nagtawag ng abogado. Meron namang nakatirang mismong abogado roon, si Attorney Kay Laurente. Pagkatapos sila Attorney Tolentino, pinagtatawagan. So, hanggang nakarating, so tinanong ni Attorney Tolentino at saka ni Attorney Laurente, ano ba pakay ninyo? Bakit ba napaka maligalig nyo? Ano itong pandarahas na ito? So, sabi nga, nandito po kami para mag-serve ng warrant of arrest issued by the Pasig Regional Trial Court. So, binasa ng mga abogado, sabi nila, ang malinaw naman yung warrant of arrest, pagka ganyan, kung saan kung nakita mo. Wala namang nakita, ba't nagpupumilit? So, hanggang mabuti malamig pa yung oras dahil 4:00 pa lang. Hanggang yung mga opisyal na medyo matitino pang isip, yung sila Colonel Loren at saka Clarito, sabi nila, wala namang problema. Kung problema ang gusto ninyo, bagamat yan bawal, pagbibigyan namin kayo na makapasok kayo para ma-search makita nyo kung nandito si Pastor Kibuloy, no? Kasi Aputo lang kita, Sir Jay. So, hindi po na-serve, may warrant po. Ang pinakita nila, yung warrant of arrest galing ng Pasig Regional Trial Court, no? So papapasukin naman sila just in case. Bakit kailangan gibain yung gate? Actually, kung tutuusin, hindi nga tama yun eh. Kasi ang pagsiserve ng warrant, kung alam mo,
Saan ka naman nakakita? Magsiserve ng warrant, 5 lugar ang kanilang pinasok. Hindi ba naman pwede magtagong isang tao sa 5 lugar at the same time? No, pinasok yung Kingdom Central, yung Prayer Mountain, yung Glory Mountain, yung Kitbog, tapos yung Samal. Unang-una so, sa madaling salita, nanghuhula sila. Wala silang specific. Ako ang tingin ko rito parang panliligalig eh. Kasi unang-una, harassment. Harassment. Mahigit isang oras na hindi nila pinapakita yung warrant. Tinatanong sila ng mga workers eh. Nangaaning ano? Oo. Hanggang sa dumating nga yung mga abogado, saka lang sila napilitan na ipakita yung warrant. Hindi, walang search warrant ito ha. Warrant of arrest lang. Kung tutusin, talagang bawal yun. Ngayon, para lang kasi tumawag si Mayor Baste na kasi magulo na sa labas eh. Hinto na ang traffic, nagulo na. Lagusan ito main road, no? Itong kinalalagyan ng Jose Maria. Oo, sa may airport yan eh. Sa may airport mismo. Kabilang airport yan eh, oo. Tsaka talagang kung pumili pa sila ng lugar, doon pa sa maraming nakakakita, mabuti naman at hindi nila ginamit masyado yung utak nila, no? Para nakita ng tao kung ano yung kabulastugang ginagawa nila. So, sabi ni Mayor Baste, siguro mas maganda pagbigyan na lang natin muna para ma-temper lang yung sitwasyon. So, sabi nila saan ba kayo pupunta? Ganito, titignan namin, 4 na lugar daw. O sige, mag-divide kayo ng team, sasamahan namin kayo, sasamahan kayo ng abogado. Pagkatapos, kaya sila nakapasok, no? Pinapasok sila in group of 16, no? Pero kung tutusin, ito, gaya ng paliwanag nga ng maraming abogado, ito hindi man dapat pero binagbigyan lang. So finally, okay para lang walang yun. gulo. Walang gulo. So saan ka naman nakakita ha, warrant of arrest, pati CR hinahanap baka daw may nagtatago sa CR. Pero wala naman silang ginawang kabalbalan sa loob, no? Kasi nga ang nangyari doon kasi naging maagap yung mga tao sa loob. Sa bawat 16, mga 30 naman yung nagbabantay sa kanila, puno ng camera, no? So bawat galaw nila nakukunan na do-document. Pero ito po talagang ang malupit yung ginawa nila sa Glory Mountain tsaka sa Prayer Mountain sapagkat doon ay talagang sinira nila ang gate, no? Pinusasan pa yung mga tao roon. Ay, grabe. Oo. Kung sabagay dito sa Central, ganun din ang ginawa eh. Maputol kita Sir J, no? Kasi itong pinasok tong KOJC at nakapuntahan ko po kasi yung Glory Mountain napakamapayapa niyan at nakatulog na rin po ako diyan sa Prayer Mountain. Ito po kasi ay religious facilities. Sanctuary. Kung tutusin. Oo. Napakapayapa diyan sa loob na yan. Napakatahimik niyan. Hindi po ba overkill yung may pinusasan ka pa, may giniba pa dyan. Oo, may sinampal pa. Oo. Ay, grabe. Pa. Oo. Kaya nabidyohan po ba natin yung sinampal at saka tinadyakan? Yung pong sampal hindi na pero yung tinadyakan. Yung pinusasan, tsaka tinadyakan, nakikita po sa video pati yung paggiba ng gate. Ay, matindi. Pati rin po yung nangyari dyan sa may airport, yung babaeng miracle worker na kinalad ka tapos inapakan pa ng boots yung ulo. Babae pa yan usually babae tapos armado yung gumawa. In full battle gear ha. In full battle gear. Kaya tapos siguro nung naimasmasan sila na nilang mali yung ginawa, nakita siguro ng mga opisyal, kinalagan ng pagkaposas yung pinosas. At saka lang ginamot doon sa kanilang ban, no, yung babaeng worker. Pero yung lalaking binatukan, ayun, nasa ospital pina-check up na kanina pa ang umaga. Saan po itong nangyari sa Prayer Mountain o sa Glory Mountain or doon sa Prayer Mountain? Yung pong babae at kako nagkasugat-sugat pa at kinaladkad, pati inapakan pa ng bota. Sa mismong KOJC po yan, sa Central. Sa Central, okay. Airport, pati yung lalaki. Yung pinusasan, tsaka
sinampal doon po sa Prayer Mountain. Glory So, Mountain. iba't ibang lugar may sinaktan. Lumalabas po ganon. Hindi, ang wala lang po na nasaktan, medyo dissenting pagka pasyal nila, yung pong sa may Kitbog sa Malungon, Sarangani. Medyo disente po yung mga pulis na nagpunta ron. May nagsabi ba sa kanila na naiintindihan po ba nyo ang separation of church and state? Kasi religious na po yan. Pinapaliwanag nga ho nung pinapaliwanag na nga ho ng mga abogado nung maaga pa, mag-alas 5. Kaso po may order daw sa taas Yun ang palagi lang inuulit, may order sa taas. Samantalang ang dala nila is a warrant of arrest issued by anong tawag ito. Kaya nga malaking pananagutan nila rito na pag sinauli nila yung warrant of arrest sa Regional Trial Court of Pasig, papaliwanag nila sa huwes, ba't nangyari yung ganon? No? Nabanggit naman po ba kung sino itong nasa itaas na to, kung sino man itong Poncio Pilato? Wala, tinatanong nga ng mga ministro, ng mga pastor doon. Sabi niya, sino bang utos? Wala, basta galing sa taas. So ngayon tayo hindi naman gagalaw ng ganun kung mababa, kung nag-order niyan kapitan lang o major o coronel o general. It must be higher. So ano bang higher? Siguro ano bang nakakataas? Yung chief ng National Police. Kung hindi yung chief of National Police, tinanong yung galing ba sa hepe ng police? Hindi, basta galing sa taas. So posible na ito'y galing kay ang pangalan sa DILG? Abalos. So tinanong din, order ba ito ni Abalos? Hindi daw, galing daw sa taas. So sino pang pinakamataas? Si Ferdinand Romualdez Marcos lang yun di ba? Wala namang ibang tataas pa kay Ferdinand Marcos meron pa ba? Malay natin. Ang sinusunod natin dito sa hierarchy, yung alam nating nasa gobyerno, maliban na lang kung merong kumukumpas na mas mataas pa sa presidente. Alam natin, pinakamataas na opisyal natin sa bansa, presidente. Alam mo kasi, Sergey, matanong ko nakakatakot na po ito kasi dahil wala silang specific na lugar at talagang, kasi baka mamaya, pati Sergey, yung bahay mo, halugkatin, tapos hanapin dyan si Pastor Kibuloy, mamaya pati sa SMNI, pati mga bahay natin, hanapin na yan Kasi parang nanghuhula. Actually, ganun ang labas niyan. Pero meron kaming mga nandirito na nag-observe. Tiningin namin, hindi lang ito ang purpose Parang may gustong ipalabasin na mensahe sa Davao. Literally panliligalig, no? Parang it's sending a message. Parang flexing the muscle. Eto, hawak namin to. Oo, malakas kami, Davao mismo. Parang sinasabi na, ganito nga aabutin ninyo pagka hindi kayo sumunod. Parang ganun Hindi ko naman alam kung ano yung pinapasunod nila, yung pagkanta ba ng Bagong Pilipinas o yung Bagong Panatang Makabayan nila. Wala naman sila sinasabi kasi nga, tingnan mo ito parang pinapalabas nila, malakas sila. Kasi po, lumabas sa balita na may 2 batalyon pinadala dyan sa Davao. Yes. Diba? Oo. Ito po ba, yung 2 batalyon, ito rin yung sumugod. Kasi sabi nila, hindi naman ito para sa... Kasi yung isang grupo, yung nasa may kingdom, bagamat yung mga sasakyan, kasi ang dami nila nakakalat, iba yung... May crowd dispersal pa silang dala maliban sa anong tawag nito, sa assaulting team. Parang ang ito, kung naalala ng mga kababayan natin, yung Mama Sapano, ito mismo ang yung suot nila, suot po talaga lahat ng SAP. Yung kasuotan ng SAP, may helmet, may radio, may bulletproof vest, yung kanilang mga baril na assault rifle. Yun ang suot nila kanina. Kasi parang ano tawag? Ito lang ang isang nakakatuwa. Ewan ko kung matatawa ka nito, Coach Ole, no? Kasi pagkatapos finally nakaalis sila mga sa 8:00, mag-alas 9 na 'yon. Hindi ko alam kung natakot sila sa sarili lang multo. For the first time since 1978 nung tinatag yung PCINP. Ngayon lang nangyari na isinara ang buong gate ng Camp Katitipan.
Hindi ko alam kung bakit takot siguro sila sa multo. Baka mamaya iniisip siguro na baka magwala na yung buong Davao at magkaroon ng pag-aaklas yung mamamayan dahil tandaan po natin ang Davao City noong 1981 nung ginawang laboratory ito ng NPA, nag-aklas ang buong Davao, hindi lang si Duterte buong Davao. Kaya merong Alsamasa at saka Nakasaka at talagang kung hindi kayang solusyonan ng gobyerno, kami ang magsusolusyon. Ganun ho nangyari, sinolusyonan ng taong bayan. Kaya siguro naalala to ng mga pulis, ano ba itong kagaguhang ginawa natin? Isara nyo yung gate, baka mamaya lusubin tayo ng taong bayan. First time yan nangyari, Coach Oli hindi sinasara yung gate na yan. So walang tao ron? O sinara lang talaga nila? Sinara para hindi makapasok ang tao. Sila lang. Baka praning. Napraning talaga kaya sila. Napraning, talagang mapapraning because the lawyers are already talking of filing individual, severally and collectively dito sa mga pulis na gumawa ng pang-aabuso sa iba't ibang lugar, sa Tamayong, dito sa Davao City, sa Kitbog, sa Samal, no? Kasi pati yung Samal, yung hotel doon, abay matindi. Isa pang mapayapang lugar 'yun. Inaantay ko na lang kaninang umaga. Baka pati bahay ni President Duterte lusubin din dahil baka isipin lang tinatago ni Duterte si Kibuloy dahil magkaibigan yun No, speaking of Duterte, no? Kasi ito very possible dahil may kumakalat na balita at ito nga ay binalita ni Attorney Roque mismo na magkakaroon ng suspension kay Mayor Baste. Siya po ba ay isusunod na after sa KOJC? Pupuntahan na at isi-serve na itong kanyang suspension? Hindi mo nga maintindihan kasi kung tutuusin, kung hindi lang nakiusap talaga si Mayor Baste kanina na para hindi masyadong maligalig sa labas, no? Kasi kasiraan din ang syudad yun, lalo na sa mga bisitang dumarating via the airport. Talagang lalaban ng patayan kanina yung mga miracle worker, hindi talaga papapasukin sila kaya nga hinahamon na nga sila, sige kung pumilit kayo nung wala pa silang pinapakitang warrant of arrest, sige kung gusto nyo, di barilin nyo kami. Lumabas na yung mga workers sa labas talaga ng karsada. At nakita ko mga babae yung mga nandoon Karamihan naman talaga babae nandoon, kukunti lang yung lalaki So overkill talaga, no? OA talaga. Kasi ito, patanungin ko napaka-OA sa tingin. Oo, ang dating. Kasi ang daming magugulong lugar. Bakit Davao? Bakit init na init kayo sa Davao na ang baba ng krimen, ang baba ng droga, walang kaproblema, walang pugo, etc. Kung tutuusin nabanggit mo pa yung Pogo, no? Yung Pogo yung Pogo sa Pampanga doon sa may Porac, hindi nila ginagalaw sa distrito ni distrito ni former President anong pangalan to? Tapos Davao ang ginagambala. Tingnan mo sa pinaka magulo, mataas ang krimen sa buong Southeast Asia, number 1 ang Manila. Number 3 ang Cebu. Number 6 or 7 yung Iloilo. Wala ang Davao doon kasi nga tahimik ang Davao Tapos diyan sila nagpadala ng 2 batalyon. 2 batalyon, kung yan pinadala nila sana doon sa magulong lugar ng Maguindanao, kalaban. May pakinabang, May pakinabang dahil ang kalaban doon yung BIFF, no? Or Abu Sayyaf, no? Kung saan man sila. Hindi nga natin maunawaan kung ano itong... Pero malinaw ang mensahe naman, Coach. Ang mensahe rito is, nandito kami para maligalig kayo. Walang ibang, wala kang ibang conclusion doon Nandito kami kasi dinadahas namin kayo. Nagliligalig. At matanong ko, no? Kamusta po kasi may nabalitaan tayo na medyo maghihigpit or naghihigpit na ng labas-pasok dyan sa Davao. Ito ba nangyayari na? Hindi naman kung yung regular police at saka yung task force Davao, normal yung sa mga checkpoint sila lang ang naghihigpit siguro. So wala tayong problema sa lokal, Walang problema sa lokal kasi katunayan nga kagabi hanggang
Anong oras na kami nakarating dito sa bahay? Alas 12. Hanggang alas 9, nandiyan pa kami sa Waxis eh. Kinakain ko pa yung Coach Oliver Burger eh. Masarap, no? Masarap. Oh, sarap. Yun ang in-order ko. Double Yung patty. isa naman, yung double patty. Tapos yung anak ko, in-order naman niya. Sinundo ko sa airport eh. In-order niya yung triple. Ano ba yun? Kay Kwan ba yun? Kay Boss Dada ba yun? Na, ano, na makapal, na medyo itim-itim yung konti. Yung maitim? Oo, Boss Dada Burger yun. Oo, yung Boss maitim, Dada. oo. Hindi Masarap naman yun, namin, masarap. hindi namin naisip, hindi ko lubos maisip na mangyayari ito in less than 3 hours na kauwi ko lang dito sa Davao del Sur. Eh may mangyayari pa lang ganito. I received a tip from our friends sa PNP. Siguro mga mga 3:45. Nandun na pala sila, naka-preposition na pala sila ron. Hindi ko nga narinig yan kasi ang dami kong miss call nung pagka nag-mute kasi ako para makatulog. Ang dami na miss call kaya sabi ko tawagan na kita. Etong safety nyo dyan kasi kung may bigla-bigla ang ganyang nangyayari, mag-iingat po kayo kasi medyo OA ang kanilang gustong palabasin na kwento eh. Siguro gusto nilang palabasin na armed and dangerous din to si Pastor kaya ganyan ang kanilang mga alam mo doon sila OA. Oo. Sabi ko nga doon sa kaibigan kasi makakilala natin yung mga taga CIDG. Ano ba bang bakit kinakailangan niyo magdala ng ganyang karami? Sir, hindi naman namin talaga dinala yan eh. Sila hung rito pinasama lang kami. Dahil alam nila matagal na nating binigay sa kanila sa CIDG mismo for safekeeping ang lahat ng mga armas ni Pastor Kibuloy pati na nung barangay captain sa Tamayong. Kaya walang dahilan for them to come in full battle gear because they're going to meet only missionary workers na walang ginawa yan kundi magdasal madaling araw pa lang. No? So yung pumunta kaya po dyan, yung SAF, NBI at CIDG, mga dayo, hindi po taga Davao, di ba? Yung pong CIDG, yung iba taga Davao, no? Yung iba hindi ko kilala yung mga pagmumukha. Pero naka-uniform sila ng CIDG. Wala po ba pwede magpag-uusap itong mga SAF at saka itong mga local natin na baka sakaling mapag-usapan na hindi naman kailangan yung mga ganyan-ganyan. Mag-serve ka lang ng warrant at gawin nyo yung dapat yung gawin. Sa tagal kong 40 years ako sa media, ngayon lang ako nakakita ng ganitong magse-serve ng warrant ng 2 batalyon na kasama in full battle gear eh. Sa totoo lang. Matindi no. Ngayon lang nangyari yan, ngayon lang. Kaya ang tingin ko rito nagkagunatan talaga bukod doon sa intention nila to serve the warrant which is just a front, no? Ginawa lang siyang dahilan. Meron talaga silang mensaheng gustong ipalabas sa mga Davaoenyo, sa mga namumuno sa Davao at sa pamilya Duterte. But this is no longer a case of Marcos versus Duterte. Ano na ito eh, itong ginawa nila ay isa ng direktang paghahamon sa buong taong bayan, ano? Anybody, any Pilipino na may matinong pag-iisip, hindi nila tatanggapin yung ganong argumento lang na magsaserve ng warrant. Pero ewan ko sa kanila, kasi kung nag-aaral ka ng kasaysayan, para kang naninindi ng ng mitsa eh. Para sumabog eh. Ako naawa dun sa mga pulis, no? Because certainly we will be filing cases against them. No, especially na-identify kung ng lahat ng pagmumukha eh. Ito, tsaka yung nanakit. Lahat yan. Yung nanakit po, SAF po ba ito? Yung fully arm. Hindi walang fully arm. Sa CIDG at saka MBI walang galaw na ganon. Matitino, may kasamang abogado yung mga taga CIDG at saka yung MBI eh. Pero itong mga SAF, ito yung umakyat doon sa gate, ito yung nanipa, ito yung nag-apak ng boot sa mukha ng babae, no? Ito yung nangabuso at saka nanira ng gate ng private na na religious private property. Sanctuary Sanctuary ang walang ewan ko kung ito ba gagawin ba nila sa Iglesia ni Cristo, gagawin ba nila sa Simbahang Katoliko, sa JIL, because
this is a total disrespect doon sa separation of church and state, no? O, kahit na nga mga NPA, in fairness to the NPA at saka MILF, hindi naman nila hindi nila ginagawa yan sa sanktuaryo ng mga simbahan. Itong animal na, and I will call that animal talaga. Animal ang behavior Hindi ito behavior ng isang nakapag-aral kahit na high school man lang o college graduate na expected natin galing sa PNP, kasi ngayon ang requirement sa PNP college graduate na eh. So sorry. Ay nako. Talaga. Ito pa po ba masisisi natin sa SAF o dahil sumusunod lang sila sa utos, yung ang sinabi ninyo na galing sa itaas? Dahil posible kasing wala naman silang magawa kung ito'y iluto sa itaas. Dalawang bagay yan. Kasi ito lahat sila dumaan ng police basic course. Lahat yan, no? Bukod dyan, kung sub sila, dumaan pa ng special training yan. Oo. At doon sa mga special elite ito training, no? Malinaw ang batas, no? Creating the Philippine National Police. Maintindihan mo ba ito kung sinauna na ang local ang police ang nag-a-appoint mayor? Kasi pwedeng gamitin ng mga politiko yan. Pero ngayon, under the PNP law, authored by Senator Nene Pimentel, ang tatay ni Coco Pimentel, yung minority leader natin sa Senate. Malinaw ang sinasabi ron eh. The PNP is civilian in character, national in scope. Ano ba civilian in character? Dala mo yung pagka-decente, yung pagka-edukado, yung your breeding, no? Unfortunately, dito sa nangyaring ito, nakita natin mal-edukado, walang urbanidad, walang paggalang, walang modo. Talagang pinairal nila yung animalistic. So sa madaling salita, kahit ito po ay utos sa ibabaw, meron din silang responsibilidad o pananagutan doon sa kanilang ginawa. Kasi kung unlawful yung order, unlawful naman talaga yun. Isipin mo, umakyat ka sa gate, tapos ay naggakma ka, nasisirain yung property. Doon sa Tamayong talaga, sinira talaga yung property. Unlawful yung order. Bakit mo susundin? Dalawang bagay lang. Either wala kang utak, wala kang common sense, o bayad ka. Ha? Ngayon, kung bayad ka o talagang nagpakatanga ka, panagutin mo yan. Pananagutan mo yan. Pag dumating yung kaso, kailangan mo kumuha ng abogado. Pag dumating yung kaso mo, meron ka suspension galing sa NAPOLCOM, wala kang tatanggaping sweldo. So lahat ng yan, anong pangalan nito, haharapin mo. At walang legal services ang ating PNP na magbibigay sa iyo ng abogado. Kaya kawawa rin itong mga pulis na ito eh, kung tutuusin. Nagagamit sila na sa kanilang katangahan, no? Kung hindi mo alam kung may pagmamahal ito sa bayan eh, itong mga taong ito eh. Kaya lang kasi posible din hindi naman to sa pagtatanggol sa ating mga SAP. Kaya lang, sabi nyo nga, posibleng hindi nila alam, tanga, or bayad sila. Pero posible din na baka naman natakot din. Dahil siyempre, pag inutusan ka sa ibabaw, kahit alam mo medyo mali. Kaya nga ito, nakakalungkot nga itong pangyayari, Oli, kasi nanariwa pa rin sa aking isipan yung nangyari sa Mama Sapa, no? Di ba naawa tayo sa kanila? Sila yung mga bayani, SAP 44, no? Pagkatapos, ito yung mga sumunod na mga komando. Alam mo, malapit sa akin itong mga ito because marami sa aking mga kamag-anak naging SAP at saka active pa sa SAP eh. Kaya ay hindi ko mawari bakit nangyayari ito. Ngayon, meron na po bang syempre hindi po natin pwedeng sabihin dito, no? Kasi baka ma-preempt, no? Pero yung meron na bang plano na tayo, kasi ito'y kadalasang maririnig nating tanong na tayo ba ay magka-counter dito sa pang-aabusong ginawa? Nagpupulong po yung mga abogado, pero kanina sabi nga nila Attorney Tolentino, nila Attorney Torion, na
kumbaga sa English, no? We will not roll over and die. Just because you sent 2 battalions. We will not take this sitting down, no? Kasi may mga karapatang na abuso, may mga nasaktan, no? May mga naperwisyo, may mga damages. So all these things will be taken into considerations, and definitely we should expect some legal actions, no? Against those people who perpetuated this crime, because this is a crime, no? Krimen itong ginawa nila eh. Hindi rin kaya, Sir Jay, etong kasi sabi ninyo, sila ay nagpapakita, parang nagfi-flex ng kanilang muscle dahil sa kanilang ginawa. Pero marami rin kasing nagsasabi at kumakalat na balita, hindi kaya ito kapraningan dahil ang Davao daw ay the new, kung tawagin ay the new EDSA. Kasi kung dati ang kinakatakutan yung mag-EDSA, EDSA 1, EDSA 2, andyan yung strength, dyan yung power. Eto naman ngayon, Davao naman. So kaya, alam mo, dahil sa kapraningan, itong ginagawa nilang ito, kung ito ay magtutuloy-tuloy as they have manifested it now, no? Hindi mo masisisi ang tao if we will expect another East Timor, no? Tandaan natin ang East Timor, dating kasapi ng Indonesia yan. Nabuisit rin sila doon sa klase ng gobyerno meron ng Indonesia. That is why they work out na sila ay magkaroon ng sariling independence, no? At yun nga, pinagtatawanan natin yung One Mindanao noon. Baka mamaya, kasi kung tutusin, kaya naman talagang kung if push comes to shove, sabi nga sa English, mangyari yon, kaya naman tumindig ng Davao region on its own. Kung in terms of population, in terms of resources, sa yaman, sa natural resources, sa tourism, lahat yan meron dito. So, including, tandaan natin, every time magkakaroon problema dyan sa Luzon, saan ba kumukuha ng maraming manok, ng maraming baboy? Dito pa nanggagaling. Davao pa, no? Yung kinakain nyo dyan sa Metro Manila. So, kung ganyan ang panggigipit na ginagawa, hindi malayo na mapigilan o mag-isip itong mga taga Davao and some parts probably of Mindanao na mag-isip na umiwalay na lang tayo diyan sa Pilipinas dahil magulo ang mga ang gobyerno sa Maynila eh. Oo, kasi independent ng Davao, kaya mag-isa niyan eh. Kaya namin, actually, yun na nga eh, kita mo nga, prutas, dito nanggagaling, gulay na first class, dito pa rin nanggagaling, ini-airlift yan araw-araw. Papunta sa mga 5-star restaurant sa Manila. Marami pong nagme-mensahe at nagbibigay ng komentaryo, gusto nilang pumunta ngayon sa Davao. Posible ba yan? Hindi ba nagkikpitan dyan? Wala namang ganong higpit, no? Anong tawag nito? Siyempre, hindi mo maiisip, lalo na may mga kamag-anak dito na mag-alala sila na, sige, makauwi muna. Ako nga, balak ko nga sana dahil naguguluhan ako dyan sa pinagagawa nila J. Tariela at saka ako sino pa dyan sa issue ng West Philippine Sea. Talagang balak ko na talagang evacuate yung pamilya ko rito kasi may pamilya pa ako nagtatrabaho dyan eh. Hindi kahit na kamuti lang kami rito, malayo naman sa posible. Kasi ako'y kinakabahan dyan sa ginagawa eh, yung nakikipagbanggaan na ng isipin mo nitong uli nagpadala ng Navy. Unmark yung speedboat, yung tugboat. Tapos kung walang uniforme yung Navy, kung mabarilya ng parang nananadya eh. Siyempre pag nangyari dyan, gulong malaki yan. Ngayon, wala na po ba dyan yung, balikan natin, wala na po dyan yung mga SAF? Ngayon, wala, pero marami pa rin, sabi nga nung mga kilala nila yung kunyari, mga pulis na nakasibilyan pero memoryado na ang mukha. Dahil tandaan mo, yung buong compound na yan, loob at labas, mga miyembro ng
Kingdom of Jesus Christ yan. Kaya kapag may bagong mukha riyan, memorya, madaling makilala. Pag kumain yan pag bumili sa 7-Eleven, pag kumain sa Waxis, napipicture, baka hindi nila alam, kumpleto na ng video yung mga yan, pati mukha, may mga close-up na yan, may mga medium shot na yan, kumpleto na sila. Kaya ngayon, siguro, on the average, siguro yung mga naka-civilian dyan, nasa mga 20 na paikot-ikot, na kunyari civilian, kunyari nagpapanggap na driver, pero wala na, yung SAP na full battle gear, wala na kanina pa. Okay. Baka kasi kaya sila sumugod ng umaga dahil malamig. Ngayon, nainitan, siguro. Hindi, estilo yan Kung nanonood ka ng pelikula, tsaka nagbabasa ka ng mga libro, American books, estilo yan ng puti ng kano. Nako. Yung in the middle of the night, no? Saka sila nang bubulabog. Kasi ang isip nila, tulog pa yung mga yan, hindi man lalaban yan dahil kagigising lang, naalimpungatan. Matagal lang estilo yan Nakuha pala nila sa mga kano. Estilo. Kung nagbabasa ka, pattern na pattern. Kaya nag-iisip tuloy ako, baka naman may ang nag-drawing nitong planong ito, puti rin. Ngayon, ito posible din ito, Sir Jay. Anong masasabi nyo dito na kasi karamihan daw ng ginagawa ay chilling effect, no? Pagka nagpaano ka ng maisog, masususpindi ka, no? Tapos eto naman ngayon, pag ikaw ay malapit kay Tatay Digong at kay Pastor Kibuloy, nagfi-flex sila ng muscle na ganyan. So may mga chilling effect na lumayo-layo na kayo dito sa mga tao. Yun ang gusto nilang mangyari. Pero mukhang balinto na kasi kung titingnan mo yung reaction ng Davao City, I'm talking about the people of Davao City. Okay. So far, simula kaninang umaga, I have a total of engagement sa mga taga Davao ito at hindi taga Davao. Siguro mahigit ka 4,000 yan. Merong isang ang nag-comment lang ng tawag nito na wala sa hulog. Pero lahat ng mga taga Davao na kilala ko, they're not going to take this sitting down, no? Oo. We cannot blame them. Alam mo, ang kinakabahan ako rito, Coach. Baka anong tawag nito? Alam mo, survival ito Kung ganitong dinadahas ka na, at sa tingin mo nanganganib ang kinabukasan mo, ng anak mo, ng apo mo, masisisi mo ba ang tao kung gumawa siya ng aksyon para depensahan yung kanyang pamilya, yung kanyang saling lahi, at yung community na kanyang kinalalagyan, ano? Kaya ako, hanggang ngayon iniisip ko, siguro ito yung iniisip ng mga opisyal ng PNP, kung kaya sila kagyat na isinara nila yung Camp Kapinpin, no? Medyo naaning na rin. Naisip siguro na, teka, baka magwala na yung Davao, katulad ng ginawa nila nung panahon ng Alsamasa at saka Nakasaka. Kasi hindi natin masisi yan Dahil napakatahimik nyo dyan sa Davao. Tapos biglang may ganyan, malapit sa airport. Yung mga nagtatrabaho nga rito sa paligid ko, sa sakahan ko, nung marinig na yung nangyari kanina, lahat sila, sa Bisaya pa, nagbait na sa ilahang mga sundang ba? Talaga literally inahasa na nila kasi yun lang ang meron kami sa bukid yung pananggalang mo, yung sundang yung itak. Kung gagawin nila yung pandarahas na ganyan sa sarili mong lupa, teka muna, tagal namin pinondo ito, pagkatapos sisirahin nyo, teka muna. Wag naman sana dumating sa ganon. Ito matanong ko, Sir Jay, no? Kasi full battle gear nga sila, no? Nung sumugod sila diyan. Granada, yung mga banana type na lalagyan ng bala. Mahaba, may grenade launcher, may bazooka pandala, talagang ibang display Iba, no? May machine gun pa. Meron ba silang nakita man lang na armas sa KOJC o kung saan man yung sinugod nila, o meron bang nanakit galing naman dito sa
Wala KOJC nga eh. para magbigay sila ng ganyang klaseng pagpi-flex Alam mo, ng kanilang mga armas? nung pinipilit nilang umakyat at talagang tinutulak na yung hagdanan kanina, alam mo ang ginawa ng mga nandoon sa loob? Lumabas sila. Nagsikantahan, nagsisayawan. Yun lang ang panlaban ng mga tao roon. Yun ang kanilang isinalubong. Praise and worship to God. Yun lang ang ginawa nila. Kasi ano bang ilalaban mo? Ano bang panlaban mo sa mga automatic rifle, assault rifle, grenades, machine gun? Talagang dasal lang ang pwede mo talagang ipanlaban. And parang susugod sa gera, no? Oo, talagang parang papatay talaga. Oo. Buti wala namang bang nagpaputok man lang kahit isa o warning shot. Awa ng Diyos, no? Awa ng Diyos. Bukod dun sa Kasi, nanadya. paano naman kasi sila magpapaputok? Dalawa lang nakita ko, dumi pa lang ng ganun. Parang, sir, wag, ano ba yung kailangan nyo? Nakaganon na sila eh. Wag pag-usapan natin, pakita nyo, ano ba ang sadya ninyo? Kasi nga, wala at that time, at 4 o'clock in the morning, wala pa silang pinapakitang warrant of arrest eh. So, eto, sa madaling salita, hindi nila nahuli si Pastor Kibuloy. Wala nga silang uhulihin eh. Kung ikaw ba, ako man si Pastor, alam mong lugar na pinupuntahan, mananatili ka ba riyan, no? So medyo nagkulang din sila sa intelligence dyan. Hindi ba parang medyo nakakahiya yan on their part? Dahil wala naman, ako tingin ko wala silang interest na gano'n eh. Wala silang layunin na gano'n. Iba ang layunin nila. Ang layunin nila is to send a message to Davao people, most especially to the Duterte, that we are here on orders of high above. No? Parang so mensahe lang po ito. Mensahe lang. Ako, ang tingin ko bukod doon sa front na kunyari magsiserve ng warrant, masigit pa roon ang kanilang purpose. So epektibo po ba? Hindi ba nag-backfire pa to sa kanila? Tinatakot tinatakot ng mga taga Davao ang Duterte. Oo. Sa kanila, kasi kung effective yan, ba't sila magsasara ng gate? Ba't sila takot ngayon? Para silang nakakita ng masarili lang multo. O sila yung parang tinamaan. Praning sila ngayon eh. Dahil isipin mo, 1978, kino-cover ko na yan, nandyan na ako. Minsan, di nagsara ng gate yung kahit hating gabi, kahit anong panahon na nandyan yung mga NPA. Ngayon pa lang, ngayon lang, na talagang pagdaan mo sa may, tawag nito, sa kampo ng PNP, talagang magigitla kayo, uy, sarado ang gate na lampas pa ng 2 tao ang taas. Meron po bang ibang kasi alam niyo naman po itong mainstream media, no? Mayroon silang hindi mga binabalita, pero itong patungkol ngayon, active sila eh. Nagbabalita sila. Alam mo, basta susugurin ng KOJC at si Pastor active sila sa balita. Meron po ba kayong nakita kanina? Meron bang kinuha lang nila yung mga videos? Meron ba talagang mga ibang mainstream media na nandiyan bukod sa SMNI? Merong mga correspondents ng iba't ibang network at saka iba't ibang dyaryo. Pero hindi ako tiyak kung ginagamit nila yung materials nila, no? Pero kung nagbago ng isip nila at ginagawa nila yung pag-uulat talaga, marapat lang kasi kung nagawa nila ito sa SMNI, nagawa nila ito sa KOJC, hindi malayong magawa nila yan sa iglesia, sa simbahang katoliko, sa Jesus is Lord, sa anong pangalan to, lahat, no? So nabanggit nyo, Sir Jay, yung mga yan. Maputol ko po kayo kasi hindi rin kaya ito yung chilling effect na para, kayong mga ibang religious group, wag na kayong makisali kasi alam namin kayo, baliktad na rin kayo. Pero wag na kayong makisali kasi mangyayari sa inyo ito. Mahina ang kanilang kung yun ang kanilang reading, mahina sila. Remember, yung EDSA 3, EDSA 2, were covered by Net 25 na Iglesia ni Cristo. Di ba? Yung EDSA 1, ang principal na people power noon
dahil sa panawagan ng Radyo Bandido at saka ng Veritas, which is Catholic Oo, Church. Veritas. Naalala ko, Oo. Veritas. Malapit sa amin yun eh. Catholic yun. Oo. Kaya, huwag silang pagkakasiguro because may kuha na tayo eh. May roadmap na tayo sa history. Ha? Katoliko ng EDSA 1, Iglesia ng EDSA 2, tapos tao ng iba-ibang religion ng EDSA 3. No? Kaya, kinakailangan gamitin natin ng konti yung ating konting utak, yung mga nag-a-advise kay President Bongbongit, no? Nakakalungkot nga eh. Kababasa ko lang ngayon yung report sa Switzerland. Alam mo, nakalagay doon, ang darating from Asia na nakumbinsi ni Zelensky, ay yung foreign minister ng Singapore at saka a representative ni hindi pinangalanan, hindi yata kilala nung yung nagsulat sa Europe, yung presidente ng Pilipinas. So, hindi kaya sinadya na para hindi kaya sinadya na wag pangalanan para hindi masilip dito sa atin. Hindi, kwan yan eh. Ibig sabihin you don't count. Alam mo, ang tagal ko foreign correspondent, hindi kaya when you want to diminish the status of a person from another country, you simply call him the guy from the Philippines. So, walang bilang para sa kanila. Walang bilang kasi wala nga impact eh. Kumbaga sa may impact to dapat eh. Nako. So, anong next natin? Anong mensahe nyo, Sir Jay, sa ating mga kababayan na siguro na rin doon sa mga, kasi alam mo, marami tayong nakatanggap na anong next move ng Maisog? Hindi ko rin naman sila pwedeng sagutin ng basta-basta. Kasi gusto ko marinig. Ang alam ko sa Maisog, tuloy-tuloy, no? In fact, nagkasabay yung Japan lang ang ano natin eh, noong 8 eh. Nagkaroon din sa Spain, no? Nagkaroon din sa sabay-sabay pala yan, no? Sabay, 3 yun eh. 3 sa abroad. Tapos ngayong 17, marami rin ang sabay, no? Merong Canada, may Pampanga, may iba pang lugar sa Pilipinas, no? Pero ako nga, ang dito sa pangyayaring ito sa Davao, more specifically, unang-una, wag lang pong mabahala yung mga pamilya na nandyan sa iba't ibang lugar, no? Outside of Davao. Bagamat meron pong panliligalig na ganito, unang-unas, matagal na kaming takot. Sanay na po ang Davao sa mga ganyang estilong bugok, no? Na panliligalig. 14 years ginawa ni Mr. Marcos yan, the senior. Ngayon, sinisimula na naman gawin ni Junior. Nothing new, no? Dati-dati pinapakanta tayo ng bagong silang, may bagong silang, bagong lipunan. Ngayon naman, bagong Pilipinas naman ang gusto, no? So, marami nga nagsasabi itong Maisog ay sasabayan ng mga concert. Concert naman ng... Ganun nga ang ginawa nila. Ang ginawa nila noong Sabado, nagpa-concert sila sa Tagum. Ewan ko naman, kamalas-malas ang puso ni Maria, no? Bumuhos yung ulan na walang puknat. Kaya kahit na boses ni Daniel Padilla, pati itsura ni Daniel Padilla, hindi na makita sa lakas ng ulan. Pinaupo ba yan? Wala na, siguro. Wala nang nilangaw na siguro yan dahil nga maulan. Sinong pupunta ron? Pangalawa, pumutok na nga yung balita ng nasabay na yon bago yung concert. Nagkabistuhan nga yung tawag sa Bisaya, tigbas. Yung Shaolin, no? Yung 10,000 naging 1,500, naging 3,500, naging 2,600, naging 4,600. So, siyempre, yung iba, mayroong coupon eh. Pag nag-attend ka nung rally, pagkatapos noon, dadaanan mo yung ayuda mo, no? Yung AKAP, yung AX. Wala, inulan nga eh. Ewan ko naman kung bakit ba sumabay naman yung ulan, no? Kung KJ yun. Hindi pinagbigyan hindi pinagbigyan ng babaw. So, may mamimigay pala doon ng ayuda. Meron bang nabigyan? Kasi ang target nila noon, actually ang target nila is i-outnumber yung Maisog rally na 200,000.
Kaya namigay sila ng namigay sila ng coupon eh. Mm. Ito, manood kayo ng concert, pagkatapos yan, distribution ng ayuda. Kaso nga inulan ng katakot-takot. Masama kasi ang plano. Oo, pati yung mga gamit sa sound system nagkabasa-basa, kaya walang nangyari sa van. Ewan ko naman bakit nagkataon, wala naman forecast noon na uulan ng malakas, biglang umulan. Wala naman tayong kapasidad na magpaulan doon. O si Duterte magpaulan. Talagang siguro may intervention siguro galing sa taas. Ito may nagsasabi, Sir Jay, no? Katanungan na magka-counter daw tayong kayong mga KOJC, etc. kung sino man, no? But paano pa daw kayo magka-counter kung ang sila na mismo may hawak? Sila na yung batas eh. Hindi tayo nawawalan kasi as far as we know, binibigyan pa natin ng chance ang demokrasya. At hindi pa naman, wala pa namang pruweba na ang judiciary ay talagang kontrolado nila, no? Kasi naniniwala tayo sa katatagan ng judikatura, patas pa rin hanggang sa mga oras na ito. Kasi pagka nawala na yung ating paniwalang ganon, talagang magkakaroon ng civil war pagka ganon. Kasi kanya-kanya na yan eh. Ilalagay na natin sa kamay yung ating ambata sa kamay. Pero wala tayong intensyon na ganon. Ang intensyon natin is to seek all the legal remedies, no? Para maipaglaban yung pinaglalaban natin, hindi lang ng KOJC, hindi lang ng SMNI, hindi lang ng individual cases na sinampa pa natin. Ano tawag nito? So yan ang mag-aantay po, Sir Jay, ang mga taong bayan na mayroong mangyari dito sa mga kasong isasampa. Kasi ang dami talaga ng gagalaiti at pumuputok na yung kanilang damdamin dahil sa pang-aabuso nga, no? At hindi naman natin masisi. Sana may mangyari diyan sa at least ginagawa ng legal. Kung may mangyayari, ako ang pinapanalangin ko, sana manaig dito sa mga pulis, no? Kasi pulis lang naman ang so far, wala naman ako nakitang ganito sa Armed Forces of the Philippines na nagagamit sila, no? I still believe that yung ating Armed Forces of the Philippines would take note of the provision of the Constitution, yung sinasabing the Armed Forces of the Philippines is the protector of the Filipino people. Itong pulis kasi na highly politicized na ito eh. Ultimo yung mga ranggo pinagbebenta na, lahat pinasukan na ng ano eh. So pero magkaganon pa man, ako'y nananalig pa rin sa katalinuhan ng mga Pilipino na kasama na dyan yung mga pulis natin. Hindi naman lahat. Kung 2 batalyon yan, I am sure the rest of the 110,000 or more na mga pulis sa ibang bahagi ng Pilipinas ay hindi kasing gago nitong mga nagpakita kanina madaling araw dyan sa Davao City. May nagkomentaryo dito, Sir Jay, Coach Oli, kaming mga taga Mindanao, mahaba pasensya. Pero wag nyo lang abusuhin. Totoo yan. Kasi naalala ko noon, nung kapanahunan na bata pa kami, yung panahon ng mga aktivista, mapasensyoso kami, pero pagka tandaan mo lahat yung mga yan, dito sila, Edgar Hobson, dito nagkanlong sa Davao dahil ang Davao pagka sinabi niyang namundok na. Pag sinabing lalaban na, lumalaban na. Nag-a-announce pa lang ng lalaban kami, nakalaban na yun. Ganun ang ugali ng Davaoenyo eh. Sa madaling salita, hindi puro dakdak lang. Oo, pag dumakdak kami, ibig sabihin may nanauna ng aksyon. No? Kaya pakisabihan lang yung mga pamilya ng mga SAP na pinadala rito, kayong mga nakikinig dyan sa iba't ibang dako ng bansa. Kung kayo'y may kaanak, asawa, kapatid na kasama rito sa mga SAP na pinadala sa Davao, ay pakisabihan lang na gamitin nila utak nila, no? Sandali lang, Oli. Sige lang. Tumatawag Angel. Carla, sandali lang ha. Naka-on pa ako kay anong tawag ito?
Kay Coach Coach Oli. Oli. Si Angel, ay, Carla, ano yan? Oo. Oo, mamaya na tayo, ha? Alas 3. Oo. Nagkukwentuhan pa kami ni Coach Oli. Okay? Thank you. Sige. Ayan. Sige ka na, ha? Sige. Ang dami tumatawag. Siguro, ayaw na rin kitang maabala masyado. Okay lang. Alam hingi tayo ng ilang katanungan sa ating mga manunood. No? Teka muna. Meron lang akong gustong basahin sa iyo, Coach Oli, at ito'y gustong iparating ni Doc Lorraine Maria T. Badoy, no? Sa mga nanonood sa Dr. Badoy. Sige. Ngayon po ito, today, sabi niya, June 10, 2024, will live on in the collective memory of the Filipino people as a day of infamy. At around 3 o'clock in the morning, upon orders of the sitting President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., a battalion of state forces from the PNP and the AFP, including 3 helicopters and a SWAT team, swooped down in full battle gear, armed to their teeth with high-powered firearms, while helicopters hovered above to confront innocent and unarmed civilians of the KOJC in their main compound beside Davao International Airport, the Prayer Mountain and the Glory Mountain in Tamayong, and the Q-Sands Baptismal Resort in Samal and the Kickbook compound in Sarangani simultaneously. Without search warrants, state forces stormed into these private properties and searched every square inch, while unarmed civilians, most of them missionaries, church workers and their families, including children, screamed in rage and terror and swept as they bore witness to the excessive and arrogant abuse of power by Bongbong Marcos. This President Ferdinand Marcos Jr. Message to the Filipino people that, like his father before him, his namesake will not hesitate to use everything, government resources, forces at his disposal to threaten, intimidate, and scare the Filipino people into submission. And we will not have an ounce of shame nor any moral compunction to lay the heavy hand on the law on ordinary and unarmed civilians, including infants and children, to the bidding of his overlords and to meet his unquenchable thirst for political power. He will go as far as ordering state forces to use high-powered firearms to frighten us, to do his every bidding. A leader is strongest when people obey him willingly, and it is because they trust and believe him. And he is weakest when he has to use force and intimidation to let his constituents, people who once gave him their precious trust, obey him. Because then, what this means is that the people have withdrawn their precious trust and no longer trust him, and in their heart of hearts despise him. This is where this man is now. Bongbong Marcos has lost all moral ascendancy to lead us because he himself has become the destroyer of our people and our democracy. Yan po mga kaibigan ang mensaheng nais parating ng isa sa mga dating opisyal, no? Isang tagapagsalita ng National Task Force, no? Against communist insurgents. Si Ito may nagtanong, Sir Jay. Shoutout pala sa iyo, Dr. Abado. Ingat-ingat po. Ito may nagtanong, hanapin ko, Sir Jay. Hindi ba, patungkol ito kay BP Sara, anong take mo dito, Coach Oli? Hindi po ba dapat na magsalita? What is your take on this incident, Coach Oli? Do you think it's time for BP Sara to at least say something? I will not be surprised, Coach, if within the next couple of hours, we will hear from the Vice President, no? She being a former mayor of Davao City, she who is a friend of Pastor Kibuloy, siya na anak ng Pangulo at kapatid ng mayor na ginigipit, no?
ng mga paktotom ng Pangulo, no? Katulad nila Abalos and others. So I am quite sure we will hear some messages from from Vice President Sara Duterte. Kung ano man yan, kung yan by isang condemnation, isang resignation, isang paghimok sa mga Davaoenyo na panahon na aron manindug tantanan, aron kapanalipdan ang atong lungsod sa Davao. So, yan po, inaasahan natin yan doon sa nagtanong. Antayin po natin yan kasi Sir Jay, marami na talagang nagtatanong dito sa ating channel na sa galaw ni VP Sara. At ito po, binanggit na ni Sir Jay. Baka mamaya lang, antay-antayin natin. Standby tayo kasi maraming mangyayari. Baka mamaya iserve na rin kay Mayor Baste yung kanyang suspension. Wildflower 143, maraming salamat po kaibigan natin from Japan. Wildflower 143, thank you po. Yeah. So, yan ang ang mga Davaoenyo are people of few words only. Para lang maintindihan ng mga nanonood sa iyo, no? Hindi po kami masyadong mahusay mag diskurso, no? Kita niyo naman kahit si Presidente Duterte ganyan mas kami sa gawa eh. So at saka siyempre dinadaan namin sa dasal. Ako naniniwala pa rin sa ganun na kung kaya pa na kunin sa paupo, padasal. Pero kung hindi na talagang kinakailangan na talagang manindigan. Sige, siguro last two questions sa ating mga viewers, no? Para makapagpahinga si Sir Jay dahil may interview pa. At aabangan ninyo kasi sigurado ito ay talagang hindi natin tatantanan sa SMNI. SMNI lang talaga ang mag-aatid sa inyo ng patas na balita, hindi katulad sa iba. Puro kasiraan lang ang binabalita ron. Tapos pagka tahimik. Kaya abangan natin ito sa SMNI. Ewan ko kung itong pagyayaring ito mananahimik pa sila. Kasi sinyalis na ito, Oli. Pag hindi pa nanindigan yung independent mainstream media, especially yung mga malalaking network, anong tawag ito? Alam mo, kahit na yan ay pinapatakbo ng mga negosyante, maraming negosyo sa gobyerno, tuso yung mga yan, no? This businessman, Manny Pangilinan, sila Goson, these are astute businessman. Pagtingin nila nawala na ng tiwala ang taong bayan kay Marcos at saka sa kanyang mga galamay. Maniwala ka, mas maingay pa sa atin yan, Coach. Pero alam mo, sa ako personally maaring mali ako. I really hope mali ako. Pero sa tingin ko hindi yan magsasalita until sigurado na sila. Maninigur yan. Sigurista yung mga yan tapos pagka nakakasiguro na sila, saka mo makita sobrang ingay nila. Ugaling balimbing yan. Yan, ganyan ugali ng mga balimbing. Doon sila lilipat pag sigurado na. Pag delikado na. Heidi Sacro, maraming salamat po from Hong Kong. Heidi Sacro, thank you. Yan ang nakakalungkot ngayon. Kaya nga, tinan nyo ngayon, biglang binalita nila. Pagkahulihan, nagbabalita sila. Pero pagka maisog, wala sila, tahimik. Totoo yan. Nakakatuwa nga siguro hindi nila naintindihan kasi karamihan diyan sa mga nag-aangkor siguro hindi naman nakapagtrabaho sa abroad. Kinantsawan pa nga yung sa nilangaw daw yung sa pangalan nito sa Japan, no? Alam mo pag OFW, inimbita mo mga ganyan, mas swerte ka pag nakaipon ka na 50 kasi nagtatrabaho yan, magpapaalam yan. So if you are able to gather 400, so sobra sa successful yan. Ibig sabihin, kasi nanggaling yan sa iba't ibang prefecture. May galing ng Gunma, may galing ng Nagasaki, may galing ng Kyoto, may galing pa nga ng Fukuoka dyan Talagang lumipad pa ng aeroplano para lang maka-attend.
So, yung mga nagsasabing ganon, hindi naintindihan yung idiosyncrasies ng pagiging manggagawa sa ibang bansa, na para ma-express mo yung saloobin mo sa isang forum, gagastos ka ng sarili mo para makarating doon. Pasalamatan ko lang to. Tita Liza, maraming salamat po. Sabi dito, martial law na ang ginagawa ng gobyerno, pa-drug test ka na. Ito po ba sa tingin ninyo, mauuwi ito? Kasi yan ang nakabanta dyan Magagawa sila ng artificial na gulo para magkaroon ng martial law. Bagamat marami ring nagsasabi na tayo ay nasa silent martial law na. Mauuwi po ba ito sa pailagay? Hindi nila gagawin yan kasi pag martial law, under the Constitution, may limit yun Pwedeng ipahinto ng Congress yun. Hawak naman ng Congress. Hindi. Alam mo, pagka yung mga kongresistang yan, puro mapagsamantala yan. Ngayon, nasasamantalan, they are raping the situation right now. Sinasamantala nila yung kabubuhan ni Tambaluslos para magkapera sila. Bigay naman ng bigay yung isa. Di siyempre, pag wala na ibibigay yan, nako, maniwala ka sa akin, Oli. Pag wala nang iabot yan, na unang-unang magde-declare ng the position of the speaker is vacant. Traidor sa lahat ng traidor yung mga politiko, Diyos ko. Sa tagal natin kung cover sa mga yan, yung mga nasa paligid mismo niya. Oo. Unang-una yan, pag humingi yan, sir, pahingi ng mga 2 milyon dyan, hinihingan lang ako ng kabit ko, wala akong maibigay. Pag wala ka, hindi mo binigyan yan, goodbye ka. Laglag ka na. Ayan, sa mga viewers natin, abangan ninyo yung sinabi ni Sir J. Kasi alam naman natin to si Sir J. Napakatagal na nito, veteran na journalist. So kabisado niya. Antayin natin kung sino-sino yung mga isa-isang magta-traidor dyan, dyan sa camera. Pag wala nang tinatanggap yan, maniwala ka. Numero uno yan. Kilala ko na yung halukay ng bitukan ng mga yan.